I entitled our message today, Key or Biblical Key to Divine Health. Alam nyo, ako po ay nagtataka at minsan nagtatanong ako sa Lord, Lord, bakit ang mga hospital ay palaki sila ng palaki ng kanilang mga building? At habang lumalaki ang mga building, lagi pa rin nagkukulang ang mga rooms na naidadagdag. So ibig sabihin po, napakarami pong mga may sakit at karamdaman. At hindi lamang po yung mga na-admit sa ospital ang mga may sakit. Marami rin po ang mga hindi po nagpapa-admit. At ang pinakamatindi po rito ay marami rin ang mga may sakit na hindi kayang gamutin ng ospital. Hindi kayang gamutin ng medisina. At there are also emotional sickness, emotional hurt, depression, kawalan ng pag-asa. Iba-iba po ang na-encounter ng bawat tao. At siguro, hindi ko alam kung lahat ba na nakikinig ngayon ay naranasan na pong nagkasakit, naranasan ng nalungkot, naranasan na depressed, naranasan na pong nasaktan, naranasan na po nila ang magkaroon ng pagkalumbay o pagkalungkot sa puso. So all of us, ibig sabihin, kung lahat po ng nakikinig ngayon ay nakaranas na ng ganong sitwasyon, ibig sabihin, yan po ay bunga ng pumasok na kasalanan. Sapagkat ang sabi po ng Romans chapter 5 verse 12, when sin enters into this world, then death is spread to everyone. And you know, that's death. No? Yung ibig sabihin ng kamatayan na yan. Ang kamatayan ay hindi lamang po yung pagtigil ng hininga, kundi ang kamatayan yan ay living in darkness, living in poverty, living in sickness, living in, a broken life, a broken heart, and everything that brings pain unto us. That is bunga ng kasalanan. Kasi God is not the author of sickness. God is not the author of death. God is not the author of destruction. God is not the author of poverty. Anumang mga pangit na nangyayari sa buhay ng mga tao ay hindi po nagmula yan sa Diyos. Kailangan nyo pong mapakinggan ang mensahe na nagpapahayag na ang sakit at karamdaman, ang kahirapan, ang kalumbayan, ang pagkasira at pagkawasak ng relasyon ay hindi po yan galing sa Diyos. Huwag nating lumayo po tayo doon sa mga nagpapahayag na yan ay parusa ng Diyos sa atin, o di kaya ang Diyos ang nagbigay. No, it's not God. So today, we're going to see what the Bible is telling us about this key to divine health. Ang hangarin po natin, hindi lamang po tayo gumaling sa anumang sakit at karamdaman, kundi magkaroon po tayo ng makalangit na kalusugan, a divine health. I want to read to you Exodus chapter 15 verse 22 hanggang 27. Ito po yung tagpo kung saan ang mga Israelita ay nakalagpas na sa dagat na pula, and when they crossed the Red Sea, sila po ay naglakbay ng 3 araw. Siyempre, pagkatapos na nakita po nila yung himala ng Diyos, yung pong pagliligtas ng Panginoon sa kanila, nagkaroon po ng rejoicing. Nagkaroon po ng pagsigaw, ng tagumpay, pagbubunyi. Kasi nakita nila yung himala ng Panginoon. Kaya lang ito po, nung sila po'y naglakad ng 3 araw, siyempre pagod po yun. Pagod sila, yung iba po ay talagang nauhaw na. So ito pong pagkasabi sa verse 22 in Exodus chapter 15. Then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Shur. For 3 days, they traveled in the desert without finding water. So, ang una po nilang na-encounter sa disyerto ay sila'y nauhaw, pero wala silang makitang tubig. So this is a very big problem, sapagkat kung tubig po ang problema, ay napakalaki pong problema yan. Siyempre, manghihina ka kapag walang tubig. Okay lang yung hindi ka na makapaligo, wag lang yung hindi ka makainom. And when they came to Mara, they could not drink
its water because it was bitter. Ayan. Nakarating nga sila sa Mara, meron nga tubig, kaya lang hindi naman nila mainom. No? And ang sabi po rito, the people grumbled against Moses. Nagsimula na po silang magreklamo dun sa leader nila. Nagsimula na po nilang tanungin ng leader, saan tayo kukuha? At ano ang iinumin natin? What are we to drink? So, parang natural lang sa buhay ng tao na kapag wala kang makain, wala kang mainom, punta ka sa leader, punta ka sa pastor. Dinaladala mo kami rito. Tapos ngayon, mamamatay kami sa uhaw. Meron nga po akong nabasa na kapag ikaw ay nagdesisyon na tumugon sa tawag ng Panginoon bilang leader, handa ka na ma-reject, handa ka na maakusahan, humanda ka na ikaw ay iwanan at you must ready to be hated by people. No? Kaya lang, ang ganda po ng ginawa ni Moses, lumapit po siya sa Diyos. Kung ang mga tao lumalapit sa leader o lumalapit sa tao, ang leader lumalapit sa Diyos. At ito po yung napakaganda na matutunan ng mga Kristiyano, no? That in every problem, in every situation, difficulties, or anything na nagiging problema natin, matutunan mong lumapit sa Diyos. At ito po ang ginawa ni Moses. Verse 25. Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. Okay? He threw it into the water, and the water became fit to drink. Wow. So there is a solution. Tingnan nyo ano po yung wood? Actually, the wood is the picture of the cross. And yung pong pait ng tubig, it is a picture of curse. No? Hindi mainom Walang buhay. Hindi nakakapagbigay ng buhay. Hindi po nakakapagbigay ng magandang kalusugan. Nakamamatay yung tubig. Pero nung itinapon ni Moses yung ipinakita ng Diyos sa kanya na kahoy, at itinapon doon sa tubig, naging sweet, naging karapat-dapat inumin yung tubig. Mga kapatid, dito po, makakita po tayo ng larawan ng bagong tipan. At ito pong wood na to, it is a picture of the cross. That whatever things or any problem na dumarating sa buhay po natin, if we're gonna look on to the cross, tumingin po tayo dun sa cross, tayo po ay makakatanggap ng solusyon sa anumang problemang meron tayo. At dyan din ang picture na ginawa ng ating Panginoon nung dumating po yung mga ahas para kagatin. Makamandag na ahas para kagatin po ang mga matitigas na ulo ng mga Israelita. Gumawa po ang Diyos ng solusyon. At dyan po ay ang ahas na tanso. So, meron po laging solusyon na binibigay ng Panginoon. In every problem na na-encounter ng mga Israelita, sa lumang tipan, dito sa kanilang biyahe sa wilderness, ay makikita nating ibinibigay ng Diyos na solusyon ay larawan ng cross at ng Panginoong Jesucristo. Kapatid, this is an eye-opening and mind-opening to every one of us that even up to this time, if we have any difficulties and problem, the solution is Jesus Christ. The cross and Jesus Christ. Why? Because at the cross, mga kapatid, He redeemed us from curse. Okay, so this is the solution of God to every problem. So when Moses threw the wood, the piece of wood into the water, and the water became fit to drink, there the Lord issued a ruling and instruction for them and put them to the test. Nagsalita ang Panginoon. At ang sabi niya, in verse 26, okay, nakainom na mga Israelita. Nasolusyonan na yung kanilang pong problema. This is the word of the Lord. If you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His sight, in His eyes, if you pay attention to His commands, and keep
all his decrees. I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians. And listen, eto ang sabi ni Lord, for I am the Lord who heals you. Pakisulat nga po ninyo dyan, you are the Lord who heals me. You are the Lord who heals me. Kinakailangan po ay ma-recognize natin that God is the Lord who heals us. Ibig sabihin, lumapit po tayo sa Kanya kung meron po tayong mga problema. Problema sa, hindi lang sakit sa katawan, hindi lamang po sakit sa anumang sakit at karamdaman, kundi maging sa lahat ng aspeto ng ating buhay. In every sicknesses, in every aspect of our lives, we must come to God as a solution to our problem. God who created the heavens and the earth, He is the God who can give solution to our problem. Nakasanayan kasi nating mga tao na kapag meron tayong problema, ay lumalapit tayo sa mga tao. No? Nakasanayan natin lumapit sa mga albularyo, espiritista, manglalaway, manggagaway. No? Ang faith, alam mo kung sino nilalapitan mo, yun ang faith mo eh. Kung sino yung alam mong nakakatulong sa'yo. No? Yun yung nilalapitan mo at nandoon yung faith mo. Nawawala tuloy yung pananampalataya natin sa Diyos. Mga kapatid, the God who set the Israelites free from the slavery Egypt ay siyang Diyos na siyang tumawag sa atin at nagbigay sa atin ng karapatan na maging anak niya. Now you are His child. I am the Lord who heals you. Healing. Minsan ako po ay nasa isang lugar, nasa loob ako ng sasakyan at nakikita ko po yung napakaraming tao, they are going to and fro. Ang dumating ang salita ng Diyos sa akin, ang sabi ng Lord, lahat ng mga taong yan. At lahat ng mga busy na mga tao na paroot parito, they all have a burden in their heart. Yung iba dyan sakit, yung iba dyan pera, yung iba dyan relationship, yung iba dyan ay hindi nila alam ang kanilang magiging kinabukasan, yung iba dyan ay hopeless. So lahat yun ay sakit. Alam nyo, this is the word of the Lord. Lahat ng uri ng sakit na meron ang tao, ang kailangan nila ay ang salita ko. What people needs, maging yung mga nakaratay sa ospital, yung mga broken relationship, hiwalay, ang mga nagkakaroon ng alitan, nagkagalit-galit, puno ng galit ang puso, hatred, puno ng kagulumihanan, depressed, kalungkutan. Iisa lamang po ang medisina na kailangan ng mga taong ito. And you know what is that? The Word of God. Kaya sabi ni Lord, I am the Lord who heals you. Friend, nasaan ka man sa oras na ito? Ano man ang sitwasyon ng buhay mo? Ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon? This is the Lord, the word of the Lord to you today. I am the Lord who heals you. As you know, sa verse 27, pagkatapos po na sinabi ni Lord ito, no? So nakikita niyo yung picture? Naglakad ang mga Israelita ng 3 araw, sila'y pagod, wala silang mainom, meron kita nga silang tubig doon sa Mara, kaya lang mapait naman. So gumawa ang Diyos ng solusyon, ipinakita ng Diyos kay Moses yung piece of wood, and that is the picture of the cross, na nung ito po'y itinapon doon sa tubig ng Mara, ay naging fit to drink yung tubig. At dito nagsalita ng Panginoon, if you listen carefully to the Lord your God, ibig sabihin, sa Diyos lang tayo makinig. We need to listen to the Lord and do what is right in His eyes. And you know what is right in God's eyes? Listening to His word, believing His word. What is right in the eyes of God is listening to His word
and believing His word. If you pay attention to my commands and keep all His decrees, the decree of the Lord, pay attention. Okay? Pagkatapos nito, ipinahayag ni Lord, hindi ko ipapadala sa inyo mga sakit. Ibig sabihin, pwede tayong mabuhay, mga kapatid, na hindi darating sa atin ang mga diseases, ang mga plague, yung mga sumpa na dumating sa Ehipto. Hindi ko ipapadala sa inyo, sabi ganon. At ako ang Diyos, ang Panginoon na magpapagaling sa iyo. At pagkatapos nito sa verse 27, then they came to Elim, where there were 12 springs and 70 palm trees. And they camped there near the water. Tingnan nyo ha, doon po sila pinagkampo ng Panginoon. Sa disyerto, meron pong 12 springs and 70 palm trees. Now, ito po yung gusto nating tingnan ngayon. Ano ang larawan? O ano po ang significant na gustong ipaabot ni Lord? Why 12 springs and why 70 palm trees? Okay? Gusto ba nating malaman, no, ang the important biblical key to divine health today? Well, it's found today in this verse na binabasa po natin. Yung sinabi ng Panginoon na, I am the Lord who heals you. At sinabi ito ng Panginoon sa kanyang mga tao. Dun sa ilang. The wells of water and palm trees speak of refreshment. Ibig sabihin, dun sila magpapahinga. Why 12 springs and 70 palm trees? Doon sila pinagkampo ng Panginoon. Sila'y pagod na pagod. Sila ay, although galing sila doon sa nakitang himala ng Panginoon, pero pagod na pagod po sila. So, that place of, 12 springs and 70 palm trees is a picture of rest in the desert. It is a picture of oasis or rest in the desert. The Israelites rested and were refreshed there. Kapag ikaw ay pagod, kapatid, gusto ng Panginoon magpahinga ka. At ang kapahingahan ay ipuprovide ni Lord. Now, saan ang lugar ng kapahingahan? Ayan. Although sinabi ng Panginoon, come to me, all of you, those who are carrying heavy loads, and I will give you rest. Mga kapatid, ang daming tao pagod na sa mundong ito. Ang daming tao, they are so tired. Maski yung mga maraming pera dyan na nakikita ninyo, tired ang marami dyan. No? Yung pong mga nagda-drive na mga magagarang sasakyan, they are tired. Yung mga politician natin, they are tired. There's pressure. And everyone needs a rest. Everyone needs a rest. At alam niyo ba yung kapahingahan na pinagdalhan sila sa kanila ng Panginoon? Dito po sa merong 12 springs and 70 palm trees. So, there are no significant or insignificant details in the Bible. The 12 wells of water and 70 palm trees represent the anointed ministries that refresh you with God's word, mga kapatid. Ang tanging solusyon palagi ng Panginoon sa bawat kapaguran, sakit, karamdaman, problema na dumarating sa buhay ng isang tao ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. So if you want to know Jesus as the Lord who heals you, you have to sit and listen under the anointed preaching of God's word. Ibig sabihin, sa mga mensahe na magpapahayag tungkol kay Kristo na siya ang kapahingahan mo, siya ang kagalingan mo, siya ang kapuspusan ng kagalakan ng puso mo, at siya ang promotion mo, siya ang solusyon sa anumang problema mo. Because when the word of God being preached, when the word of God goes forth, it will heal you. It will refresh you. It will strengthen you. It will give you peace. It will give you hope. And when you have that living hope in your heart, my friend, you are excited to live.
You are energized when you have a living hope. At ang magbibigay lamang po ng living hope ay ang salita ng Diyos. Pakisulat nga po ninyo dyan mga kapatid. Living hope comes from the Word of God. Come on. Living hope comes from the Word of God. His Word, my friend, na maipapayag is medicine to all their flesh. Ang sabi po ng Proverbs 4:22, God's Word is life to those who find them and healing to all their flesh. The Word of God is, life to those who find them and healing to all their flesh. Proverbs 4:22. Now, this 12 and 70 is a place of rest kung saan dinala sila ng Panginoon nung sila'y pagod na pagod. No? Galing sila doon sa pagtakas mula po sa pagkalipin sa Ehipto. Una nilang nakitang himala nung sila'y nakatawid na ay yung himala kung saan ang mapait na tubig nung tinapunan ng piece of wood ay naging fit to drink ang tubig. Kapatid, there is always a solution to every problem. Pakisabi nga natin yan, there is always a solution to every problem. Lumapit ang mga tao kay Moses, si Moses naman lumapit sa Diyos. At ang taong lumalapit sa Diyos, nakakarinig ng instruction, nakakarinig ng salita na magbibigay ng solusyon, magbibigay ng kagalingan sa mga tao. Now, puntahan natin yung 12 and 70. What is the meaning of 12 and 70? Alam niyo ba ng mga 12 and 70 na ito ay ginamit ng Panginoong Jesucristo? First is the 12 that was sent by the Lord in Matthew, chapter 10. Mababasa natin yung 12 disciples. Okay? Ang sabi ng Panginoon, He called the 12 disciples to Him. So 12 disciples. He gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sickness and all kinds of diseases. He sent out the 12 and said to them, and as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the leper, raise the dead, cast out demons. So these are the 12. Ibig sabihin, dinala ng Panginoon ng mga Israelita doon sa 12 springs, 12 wells. And the picture of these 12 is the disciples who brings healing, the word of healing, the word of life. Now, ano naman po yung 70? Malala po ninyo yung 70 in Luke chapter 10? Sa Matthew chapter 10, God or Jesus Christ sent the 12. And in Luke chapter 10, verse 1, Jesus Christ appointed the 70 others and sent them by two by two before His face into every city and place where He Himself was about to go. So, He also said to them, sa mga 70, heal the sick there and say to them, the kingdom of God has come near to you. Friend, what is the message of the Lord for us today? Bakit nung pagod na pagod ang mga Israelita, ay dinala silang makapagpahinga doon sa 12 springs and 70 palm trees? Friend, this picture is all about the ministers. You have to rest yourself to the ministers or to the ministry that brings the healing of the Lord, the word of the Lord, proclaiming the good news of our Lord Jesus Christ, and believing that God can heal you. Heal the sick. Lumapit ka sa mga ministeryo na nagpapahayag ng kagalingan, nagpapahayag ng kalayaan, at nagpapahayag ng mabuting balita. Sila ang kapahingahan mo, kapatid. Oh, I love it. Praise God. Jesus anointed the 12 and the 70 disciples to preach God's word and heal the sick. So today, my friend, if you want refreshment,
if you want healing, if you want to be uplifted, if you want to be strengthened, if you want to be energized, come to the place of oasis or rest, where you can regain strength, where you can get the energy, mga kapatid. Ano po yun? Sa mga taong nagpapahayag ng mabuting balita ni Kristo, nagpoproklama ng kaharian ng Diyos, na sa kaharian ng Panginoon ay merong hari na nagmamahal sa iyo, at yan ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, and there you can find peace and you can receive your healing. Friend, if you want refreshment, if you want health, if you want healing, don't ever sit under the ministries that tell you that God doesn't always want to heal and that He sometimes give you diseases to teach you lessons. Kasi marami pong mga ministry na nangongondena. Alam mo kapatid, kapag hindi ka gumagaling, hindi ka nagkakaroon ng kagalingan, you are condemned in a place where you are right now. Get out of there and go to a place where the ministries are, declaring that Jesus is your healing. Jesus loves to heal you. Jesus loves you, and Jesus wants to heal you. And Jesus is the good news that brings joy into your heart, peace into your heart. It is a message that God accepted you. It is a message that God loves you. My friend, ito po yung salita na magbibigay kagalingan. Oh, ang salita ng Diyos ay kagalingan sa lahat ng mga nakikinig. Kaya kung puro condemnation ang naririnig mo, kapatid, go into a place. Para bang yung word na rejected ka because your unworthiness, because of your mistakes, because of what you've done in the past, or because of your wrong decision, and they're condemning you at nagsasabi karapat-dapat ka sa ganyang ginagawa mo, yan nga ang mapapala mo, buti nga sa iyo. Kapag ganyan ang mga naririnig mo, kapatid, get out of there. That is not the place of rest. That is not the place where you can find your energy or receive your energy and be energized. That is not the place of 12 springs and 70 palm trees, a place of oasis. Kaya, friend, come into our gathering. Come into the gathering of every churches na nagpapahayag ng kagalingan, naniniwala ng kagalingan, naniniwala ng kalayaan, naniniwala na hanggang ngayon, ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya noon, ngayon at magpapakailanman. And God wants everyone to be healed. God wants everyone who comes to Him na lumaya sa kanila pong mga kinalalagyang pagkabihag o lumaya sa kabigatan na kanilang daladala. At higit sa lahat, sa ministeryo na nagpapahayag na si Kristo ang mabuting balita na nagpatawad, naglinis sa lahat ng iyong mga kasalanan. Friend, sit under the anointed ministries that preach the good news and practice healing. Kaya nga sa ngayon, ako'y naniniwala na sa lahat ng nakikinig sa oras na ito, anuman ang iyong sakit at karamdaman, ang mga bukol sa iyong katawan ay aking pinapayag, tunaw na sa pangalan ni Jesus. Be melted in the name of Jesus Christ. Every lumps, every tumor, be melted in the name of Jesus Christ in every part of your body. And I declare normal function of every internal organs in your body right now. Even in your blood sugar, even in your blood pressure, I speak in the name of Jesus Christ, the normal function, wholeness, and divine health be upon you. Kapatid, that is how you can begin to walk in divine health. So the very key for divine health is come and sit, listen, and go to a gathering where the anointed ministers of the Lord preach the good news and practice healing. They believe in the healing that was made by our Lord Jesus Christ at the cross of Calvary. So for refreshment and health, again, sit
under the anointed ministries that preach the good news and practice healing the sick. Maghanap kayo ng mga ministerios na malapit sa inyo, mga kapatid. Ganito lang kung naghahanap po kayo ng mga churches na, kasi ang church is a place of oasis. Is a place where you can receive the strength and energize. It is a place where you are accepted and you can feel the love of God. Yan po ang mga church, no, na ating pong mga dinadaluan. Isang lugar na ramdam mo ang pag-ibig ng Diyos, pagtanggap ng Diyos sa iyo. Isang lugar na anumang problema at kabigatang meron ka ay matatanggap mo ang kagalingan at kasagutan sa anumang problema. So yan po ang hanapin mo. So paano din po malalaman na ang church na kinalalagyan mo ay it is a place of oasis or place of refreshment, a place of rest. And it is a place that brings joy into your heart. Una, kailangan ang church na yan, walang ibang ipinapahayag kundi si Kristo lamang. At ang solution sa anumang problema ay si Kristo. Naniniwala na sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo dun sa cross, ikaw ay malaya na sa anumang kasalanan. Hindi na galit ang Diyos sa iyo, kundi mahal ka ng Diyos. Ang mensahe ng church na yan ay walang iba kundi si Kristo lamang. It's all about Him and none of you. It's all about what He did at the cross. It's all about His love for you. It's all about His plan for you. It's all about His promises for you. And it's all about the very good plan of God in your life. No? At tayo naman po, ang magagawa natin ay believe. Kaya tawag sa atin ay believer. So we're a believer. So meaning, the group na hinahanap mo should be a group that brings the message of the good news, the gospel, the grace gospel, the gospel of our Lord Jesus Christ, the message of the cross. And then pangalawa, naniniwala po yan ng healing, the supernatural. God is a supernatural God. Naniniwala na kaya kang pagalingin ng Diyos. Hindi ang Diyos ang nagbibigay ng sakit, hindi ang Diyos ang nagbibigay ng kasiraan, kalungkutan, hindi ang Diyos ang nagbibigay ng parusa sa iyong kinalalagyan ngayon, kundi Diyos na nagmamahal at nagpapagaling sa iyo. No? It is a place where you are accepted. So you have to find that church, mga kapatid. Maging sa mga napapakinggan natin sa online, kinakailangan po, hindi lamang po basta ikaw ay na-motivate, kundi kinakailangan makita natin na si Kristo ang motivation, na si Kristo ang dahilan ng ating tagumpay, na si Kristo ang solusyon sa lahat ng ating sitwasyon. Hindi yung mensahe na kaya mong mabuhay, basta gawin mo ito kahit walang Diyos. No, Christ must be the foundation of everything we do. In every success, in every solution, Christ must be the foundation. Hallelujah. And the motivation, Christ. It's all about His love. It's all about His finished work at the cross of Calvary. So praise God. Thank you so much, everyone. At sana po meron po kayo natutunan sa umagang ito na yung pagod na mga Israelita, nung sila po'y merong problema, binigyan ng Diyos ang solusyon. At ang sabi ng Panginoon, kung makikinig kayo sa aking instruction, sa aking salita. Meaning, in every problem, we need to hear the word of the Lord. At dinala sila ng Panginoon doon po sa 12 springs and 70 palm trees na naglalarawan ng mga alagad ng Panginoon na nagpapahayag ng mabuting balita. Ito ay lugar ng kapahingahan. So go into a place where the 12 springs and 70 palm trees located. At ito po'y larawan ng mga pastor sa panahon natin ngayon, ministries, proclaiming healing, declaring healing, and believing that Christ is the solution, the good news, the gospel, the message that all about Him and none of you, not about you, but all about the love of God for you. Amen and amen. Praise God.